Hindi pa to tumitigil. Para pag ganyan ako eh. Hindi pa to tumitigil. Addict pa rin to hanggang ngayon. Oo. Wala pang Bumabatak pa rin! Oh, bumabatak pa rin daw mga kababayan yan ang tingin talaga mga kababayan ni Sas Rogando Sasot. Dito kay Father Tavi Villanueva na 15 years daw na naging addict mga kababayan. Dahil akalain nyo, talagang pinagsisigawan talaga niya mga kababayan na dati siyang naging addict. Ang sabi pa niya ha, maikling panahon lang naman daw siyang naging addict mga kababayan. 15 years lang daw naman. Oh, 15 years lang daw. Maikli pa yan sa kanya ha. Ano, nakulangan ka pa, Father? Ha? Tapos ang sabi niya, hindi lang ito isang beses mga kababayan na maraming beses na in-interview siya mga kababayan. Ang sabi niya, kaya daw siya na-addict dahil nasasarapan daw siya mga kababayan eh. Naghahanap siya ng iba't ibang flavor daw mga kababayan ng mga substance na ito. Tumikim siya ng ganito o naghahanap na naman ng iba o nanam-nam-nam until mga kababayan halos lahat binatak na niya. At ang matindi pa dito, ang sabi pa ng mga dilawan, mga kababayan at mga hudas din, mga makakaliwa, makakampo nito. Gina-justify nila mga kababayan na ang pagiging addict daw, hindi daw kasalanan ni Flaviano. Oh. Dahil nasa genes daw yan mga kababayan. Hindi man. Parang nakaano na daw yan sa iyong biology. Anong kabulukan yan? Panoorin niyo po mga kababayan ha ang diskusyon ni Sas Rogando Sasot, ni na Joey at ni Attorney Trixie. Ang video po ito ay courtesy po kay Joey mga kababayan ha. Hindi pa to tumitigil. Para pag ganyan ako eh. Hindi pa to tumitigil. Addict pa rin to hanggang Addict pa rin daw sabi ni Joey. Oo. Wala pang shabu nun. At Oh, ito kasi mga kababayan na ang isa sa mga video, marami siyang video ng interview. Isa lang ito ha. ay nagsimula sa marijuana, Nagsimula sa damok. tabletas, tsaka syrup ang Ecstasy, tapos syrup. feeling droga na tumaga. Nakaranas ako na yung aking kinakasama noon ay may access sa Babae, lalaki? Lalaki ang kinakasama nito dati. ibang bansa. So, imported ang ating tinitira at pinamimigay at pag walang pera, Gumagamit din daw ng pulburon mga kababayan, Coca-Cola. Grabe, delikado ito kapag ma-invite ito sa Malacanang ni BBM mga kababayan. Ang issue ba naman, sabi ni Amy, tumitira ng cocaine. Paano na yan, Flaviano, kung maalok ka nang sabi mo dati na masarap? Hindi ka naglalaway na nasarapan ka na dati niyan? Kaya kaduda-duda daw mga kababayan, sabi ni Isas. binebenta natin sa mga kaibigan. Naging tulak pa, no? Naging pusher pa pala ito mga kababayan. At nung nauso ang shabu ay syempre pumasok tayo doon, tinikman natin. Masarap! Masarap! Ang tabu! Masarap! Linamnam nga mga kababayan, ramdam pa rin niya ang sarap ng feeling. Nam 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 nam. Paminsan-minsan, umiwi din ito mga kababayan. Tapos, ganyan din, Konting cocaine, meron pa sulpot-sulpot. May alam kaming kilo-kilo ang Coca-Cola. Kilo-kilo. Pero hindi nagtagal at sapagkat mahal. Mahal. Talaga, nakita kasi nila yung backlash kay Father. Backlash. Anong kinakasama ng backlash na si Father Flaviano? Kasi si Father, kinuha nilang spokesperson. Oh, no? Kasi syempre magsaysay awardee. Sila lang din ang nag-award ba kababayan? Itong mga reject. Yung kasama nilang basura ang inawardan nila. Eto, hindi tayo naniniwala na talagang ang primary na yan mga kababayan, goal is maging pari. Malamang mga kababayan, nilagay yan dyan para sa purpose. Ewan lang natin. Anong purpose niya? Inline ito sa mga makakaliwa eh. Isa ba ito sa mga inilagay dyan mga kababayan para maging operative sa simbahan? O baka naman. Ang sabi niya, mahal. Mahal daw ang pulburon. Kaya hindi daw siya bumabatak ng masyado ng ganon. Doon siya sa shabu dahil masarap. Ngayon marami ng pera ang simbahan. Sana nga lang, no? Hindi nagagamit ang pera ng simbahan. Hindi natin sinasabing ikaw ha. Pero kung i-drug test natin itong mga pari, mga kababayan, malamang mayroon pang mga judik dyan. Sana nga lang hindi nagagamit ang pera ng simbahan sa inyong mga bisyo.
Ito pang mga banal-banalan mga kababayan, no? Ito pa ang mga extreme ang mga ginagawang mga kabalastugan. Kagaya ng mga kababayan, panghahalay, mapababae, mga lalaki, mga bata pa, pinupunteriya. Usually mga kababayan, ang mga cases ng inaabuso ng mga banal na ito. Marami din daw sa kanila, bumabatak. Pare, Mm. alam mo yung ganyan. Pero pero hindi niya ina-expect na magkakaroon ng backlash. Yung Backlash! Yung pagsisave kay father. Mm. Dapat napaka-condescending pa ni Shelo Magno. Yan. Dapat ano yung sabi Ito niya? sila, kakampo ng mga kababayan, ng mga paring ito, si Shelo Magno. Maligno. Maligno at paring pademonyo at maligno. Talagang mag-partner mga kababayan na. Dapat malaman ng mga Pilipino na nasa genes. Oh, sabi ni Shelo Magno nasa genes daw ang pagiging addict. Anong invento na naman yan, Shelo Maligno? Genes ang pagiging addict. So parang, parang, Wala ka bang isip? napaka-condescending ko naman. Parang, Unang-una, bakit ka tumikim niyan? Nung nag-umpisa ka maging mga kababayan, sa paggamit diyan, hindi ka pa naman addict, di ba? So ultimately, kasalanan mo rin bakit ka naging judik. why do we need to know this? Parang even if there's a gene that could predispose you to addiction, it doesn't matter. It doesn't matter. Is the availability of the drugs on the streets and wherever. And I think the second reason, Tapos ito pang sinaplabyano mga kababayan sa halip na makipagtulungan at suportahan ang cause ni Tatay Digong mga kababayan na tigilan itong pagpalaganap ng illegal na substance dito sa Pilipinas. Parang ayaw pa niya nun. Gusto pa niya na hayaan na lang natin. Siya nga, nagbago daw. Kunwari, sabi ni siya nga daw, nagbago daw, 15 years na nanululong. Hayaan na lang daw. What? ayun ang ko talaga, they would like to save father from the backlash. So, di na Backlash. sa science. But she Science. thinks Baliktad, baloktot ang pag-iisip. and she thinks na siya lang may alam ng science. Parang, Shelo Magno, maligno. So, reaction pala yun. Na maligno na rin ang utak ni Shelo Magno, no? Kay Father Flavi. sinabi kasi 15 years ng adik. Kaya ka naman pala, di ba ganun yung mga tao? Kaya ka naman pala, let's say to 30. Tapos, Kasi addict sa interview. Pero meron pa si father na, kinukwento niya. Actually, kumpisa ako ng 15 ng marijuana. And then, Masarap. ano kayong mas masarap dito? Oh. Alam yung nagkukwento si father, parang Takam na hindi takam, pa no? tumitigil. Parang Hindi pa tumitigil. Bumabatak pa rin daw, mga kababayan, sabi ni Sas. Sa kanyang tingin the way magsalita at the way niya i-portray, mga kababayan, at the way niya ikwento. yan ako Hindi pa tumitigil. Hindi pa tumitigil. Alaka. Tumila ako ng Netherlands. Tumila ako ng Netherlands for 10 years. Oh, sa Netherlands, mga kababayan, common yan sa Netherlands, sa ganyan. For 10 years. Sabi ko, tapos yung nagkukwento siya, yung parang, kasi makikita mo ganyan sa addict pag nagkukwento, nagigiyang. Gigiyang. Pag addict pa rin, nagigiyang. Sabi ko, bakit mukhang giyang si father nung kinukwento yung O, ipatest daw yun si Flaviano, no? Ipatest daw yan, mga kababayan. Duda tayo, When he was telling the story of his addiction sa Proud na proud, no? Quadcom before, Grabe. nag-overlap yung period na pari na siya, addict pa rin siya. So, ibig sabihin, nagmimisa siya, addict siya at that time. Judy. Kasi naging pari siya, naging pari siya parang mga... Ang sabi niya, 15 years old daw. O 16? Oh, yan na siya. Diyan siya nag-umpisa. Tapos, pagkatapos mga kababayan, naging pare siya 31. So, ibig sabihin, sa seminaryo ata yun. 27 or something like that, parang 27, 28, 29. 15 years siyang naging addict. Tapos 15 years old siya 16 daw yun, Joey, 16. nag-start yata. Parang ganun yung di ba? hanggang basta 31. hanggang 31. years old siya. 31. Nag-addict. Oo. Nag-addict. Oo. So, ibig sabihin, nagmimisa na siya, addict pa rin siya. Ano nga? Hindi, sa seminaryo daw, sa seminaryo. Ako talaga, nung nagkukwento siya, talagang sabi ko, bakit mukhang giyang?
Giyang. Para siyang, excited. Nung kinukuha. Oo nga, no? Alam mo yung Excited. makikita mo sa mukha na parang, ay, si father, Mm. bakit, Talagang mga kababayan, excited na excited magkwento na, it's a good experience, ganyan. Tapos, patawa-tawa mga kababayan na, yan talaga. Tingnan, nakita nyo naman kanina, di ba? Parang gustong mag-hits, ganyan. And, It's, I think, don't you think that it's part of the Dilaw tendency to make narratives about victims? Na kahit si Father Flavi, parang, relishes presenting himself as a victim. Na all drug addicts are merely victims. ay, Diyos ko. Kaya nga, kung biktima sila, di ba ang nilalabanan mga kababayan? Yung mga nagbebenta. Nagbebenta rin si Flaviano. Narinig nyo kanina mga kababayan ha? Kung salat sa pera, nagbebenta rin siya. So, hindi na siya biktima mga kababayan. Siya na ang bibiktima rin. I understand Tulak the being siya victim of circumstance. But at some point, you make a choice, di ba? Like crimes are the result of your choice. Except for negligence. Iba, choice mo pa rin yung negligence. Choice mo not to give the required standard of care. Pero yung people, yellows like to, okay, I'm A gay victim. because I'm a victim. Or I'm gay, therefore I am automatically a victim. Mga ganyan. I am poor, automatically I'm a victim. Gusto nila yung narrative of victimization. And there's always somebody A that they victim. want to point the blame on. Very conveniently, their political enemy. alam mo kung para saan yan? Attorney Trixie. Yeah. Para saan yan yung gustong-gusto lang pagmukaing kinakawawa sila, biktima sila. Alam mo kung para saan yan? Tanungin niyo ako, para saan yan? Para saan? Para saan yan, Sas? NGO funding. Hindi Ah, naman nabenta sa oo. Pilipinas ng pa-victim. Pero kailangan mo sa victim para kaawaan ka ng mga puti. Ay, nakakaawa. Oo nga, no? Bakit itong mga jablo na, mga kababayan, European, sila ang nagpa-fan sa mga, mga kababayan dyan sa mga makakaliwa. Mga NPA na nga yung ilan. Sila ang naglagay ng, notion, mga kababayan, na, biktima lang ang mga addict. Ay, nako. Tapos ngayon, anong ginawa nila? Pinakulong nila si Tatay Digong na siyang lumaban mga kababayan sa mga addict dito sa ating bansa. ICC, itong mga puti. Nakakawa naman ng baby. Bigyan natin. Kawawa naman, baby. Kinakawawa sila sa Pilipinas. So appealing. Don't you see the exaggeration? Wow. Of course, the more exaggerated you are, the more it would sound alarming to your founders. So tuloy ang kaperahan. Pero sa mga Pilipino, nandidiri, naman ito, nakakadiri naman tong dramang to. Tapos yung Drama-rama sa hapon. Kita mo na, they're victim blaming, ganyan. Pingin pera. Pingin pera. Ganyan sila sa mga founders nila. Founders, send the NGO money. Ang sabi pa nila ni dati, NJA. Kasi, Non-Government Association, NJA daw. look, kinakawawa kami. Tigilan nyo nga ako. That's it. Parang kang si Chris Aquino magsalita, Sas. Kuya boy! That's it. Your Kambing. entire election communications is always victimhood. Bakit yung pabiktim. si Lenny? Oo. Diba? Lenny is for the victims. So, itong ang war on drugs, ang portrayal is that every single addict is a victim. I get that part. Madali pang isell yan kasi victim of circumstance. Ang social, tatawagin mo pa bang victim yan? Oo. Ang Pusher mga yan. sindikato, Si victim ano, mo ha? pa ba yung mga Umamin si Flaviano, mga kababayan, ha? Si Father Flavi na nagbebenta siya. So, pusher din siya, hindi na siya biktima. yan? When you're trying to dismantle an entire syndicate, anong gusto nila? We will treat them like victims with kidnaps. They can't help being a syndicate. Ang May totoong ganyan biktima, ba? mga kababayan, yung mga nasasaksak na lang dyan sa kalye dahil ninakawan ng adik,
yung mga naaabuso ng mga bata, mga kababayan, dahil pinagtripan ng adik. Yan ang mga biktima, hindi yung, ay nako, baliktad tong utak nito siguro mga kababayan, no? Mga hudas na to. They can't help, they couldn't help themselves kaya pumapatay sila ng ating kabataan because they grew up in a bad environment. Yung mga kababayan, mga hold-upper, 99% of the time addict yan. Tapos, wala na isang palag mo lang, saksak. Sasaksakin ka na. Nasaan ang hustisya? Ba? ang drug syndicates dapat nasa level na yan ng terrorism. Oo nga, no? Oo. Ganyan Totoo. Well, Nasisira buong buhay ng mga kababayan, kabataan. actually, Attorney Trix, no, balik lang ako doon sa yung user na yung addict. Sige, fine. Yung addict, biktima ng circumstances kasi we do not know access to the drugs, ganyan. Ang problem kasi dun sa sa poster boy nila ng addict, pare. Nagbenta rin. Umamin na, narinig nyo naman mga kababayan. Kung minsan daw kulang sa pera, nagbebenta rin, di ba? Hindi siya biktima. Who is supposed to be mas discerning kasi nga nag-aral ng Biblia yan diba? Nag-aral ng Biblia, nag-aral ng ganun. Tapos 15 years siyang addict. Pagkatapos, natapos niya yung pagpapari niya, naging siya. I mean, I question it's really about his choice. I mean, equip ka na 15 years mga kababayan, tagal, napakatagal na naging decision mo na maging addict. Kung gusto mo talagang magbago, 1 to 2 years. Napakahaba na yan mga kababayan na mag-isip-isip ka na tama na to. Pinaabot pa ng 15 years. At coincidentally mga kababayan, yung pang 15th year niya, yun na daw time na naging pare isa mga kababayan. Talaga na-stop na totally? Naging pare ka? Magre-relapse yan. Hindi yan pwede mga kababayan na 15 years ka bumabatak tapos pabigla-bigla, nag-stop ka. Kung nag-stop ka na lang, nag-declare na addict ka, palihim ka na lang na bumabatak, baka ganyan. Posible. Nagparehab ka ba? Saan ang record mo? Saan ang record mo na nag-negative ka na after ka naging pare? Wala. Kaya hindi maiwasan mga kababayan na mag-isip na baka bumabatak pa rin yan. Salita ka na ng salita ng Diyos nag-share ka na ng salita ng Diyos tapos yung choice mo na gumawa ng magandang desisyon came after full-fledged ka na pare. Tapos sa sermonan mo kaming lahat. Ibig ko sabihin niya parang may something wrong kasi doon sa yung sa pagmamalinis ba na pagkatapos yun nga siguro to justify to justify yung kanyang bad choices, sinisi nila sa genetic makeup na hindi kasi yung ibang tao talaga walang magawa pagka-addict sila dahil their genes would dictate that they're going to be an addict. But I think it's really siguro hindi nila pinagsisipan yun ng mabuti na parang ang pangit-pangit dun sa optics nila na yung poster boy nila ng addict ay paring nagmimisa nung time na addict pa siya. 'Di ba parang meron pong problema dito kasi choice talaga yan nagdesisyon ka talaga na gagawin mo yan. Kasi biruin mo, nag-graduate ka na, naaral mo na lahat ng salita ng Diyos. Pero di ka pa rin natigil. Kaya nga hindi ako naniniwala, Joey, na talaga hindi ka na Jodic. Hindi lang dun sa na mukha siyang giyang na giyang nung kinakwento niya yung kanyang addiction days. Kasi alam mo, karamihan di ba yung mga nag-Jodic. Tapos sa rehabilitation kasi may mga kamag-anak ako na rehabilitate, na binibisita ko. Kaya alam ko yung program dyan sa rehabilitation. Isa talaga sa mga program sa rehabilitation talaga, fellowship, kasi nga they need to replace the high of being with a peer group and you're doing activities together, okay? And they're doing activities together kasi nga yung addiction kasi patong-patong kasi siya ng addiction yung in the company of others. Tapos you're having fun together, ganyan. So ganun yung kasama sa rehabilitation na pinapalitan nila yung yung iba they engage in religious activities. Kasi nga, of course, when you're singing praises to the Lord, you're reading, you're having fellowship, it produces a natural high.
it increases your, 'di ba? Ano to, happy hormones, but dopamine. It increases your, 'di ba? When you're singing, when you are reading something nice, it activates the pleasure centers of your brain. So ngayon, yun yung nagiging safe substitute doon sa whatever na you took. So napapalitan lahat. So pinapalitan nila yung sources mo ng high. Okay? Kaya ngayon, itong Father, nagseminaryo ka, nagpe-praise the Lord ka forever doon. Hindi ba lang, hindi siya nag-transfer. So, hindi sabihin, ano to? Hardcore to. Oo. Oh, and that is another contradiction dun sa claim niya na yung pagiging addict daw niya ng 15 years ay out of curiosity. Pag addict ka at ginagawa mo ng 15 years, hindi po yan curiosity, addict ka talaga. Alam mo Career yun. yan. Because that's a career. 15 years? Di, pwede ka naman Curiosity. isang, Ah. ano na yan, buong taong natapos na ng, kung mag-anak si Joey ngayon, ano na yan, high school graduate na yan. Yeah, totoo. Actually, kung trabaho yan, may loyalty award na yan, di ba? Maganda na yung retirement benefits mo niya. Di ba? Correct. Entitled ka na sa mga retirement privileges ng company, 15 years in service. Di ba? Walang ganon, 15 Oka. 15 years, sabi ko, ang taray mo naman, pag 15 years, may damage na yan. That's already, you have to be realistic about yourself. No? Parang may mga, ito tumira ako ng Netherlands, may mga matagal na talaga, meron talagang damage, they know it, the people who engage in it, they know it. Pero meron silang self-awareness. Kaya ito si Father, parang, alam mo Father, ginagawa mong amat si Duterte. Also, it downplays, itong victim mentality, downplays the need for law enforcement, for yung addressing certain social behaviors, because that's what laws are about, diba? You want to prevent certain behaviors that are damaging both either to society, even to yourself, or to other people. So dito, pag sinasabi natin na addicts are just victims, are all just victims, also negates the na once you're addicted, parang kumbaga, it takes away yung will. And when you take away will, ano yung criminal liability kapag walang will na involved? Because, di ba, in a crime, what are the elements of a crime? Kailangan may batas, may act that violates the law, and then a state of mind. Malis ang tawag natin. Pagka biktima yung drug addict, wala yung malis. So, in our laws, walang malis. You can only presume the lack of malice sa umpisa. Kaya inaalaw natin. Yung curiosity, yung mga nag-try, yung mga yung one-time use, nag-ano ka, ganyan. In fact, yung mga ganyan. Correct. Ang sabi ko nga, kung 1 year kang nag-addict, okay, recreational, okay, trying. 2 years, okay, seriously recreational to Pero bakla pag 15 years. Hindi na Diba? curiosity yun. Hindi na Pwede pang curiosity victim yun. ka pa rin. After 17, 15 years, biktima ka pa rin. Hindi na, oy. So, so dun sa first offense, di ba, probation lang yan. Pero, pag nahuli ka uli, may establish yung habituality mo. And yung habituality na yan, hindi ka na victim. Kasi Correct. clean ka na alam mo na what it's like to be an addict and what it's like not to be an addict. You chose to be an addict. So, may agency. In other words, kinikilala natin yung capacity ng tao to make these choices. Because if they have no capacity to make these choices, ano yan, negligence? Meron bang addict out of negligence? Ay, nasubo ko. Di ba? Ay, na-inject ko. Sorry, I slipped. Ano yan? Di ba? So, walang ganyan. There is no addiction by negligence. But they want to create a class of victims. Maraming repercussions yan. One, yung kaso ni PRD, di ba? Are we taking, sa ngayon, meron tinatawag na emerging norm. Because of the US's actions against the drug smugglers,
we can actually say na ang tingin natin dito sa mga sindikato ng droga is they're aggressors and a country can protect itself, which is what Duterte was doing. He was as the head of the state was protecting itself against these drug syndicates, diba? And it is a valid defense. Kasi grabe yung damage na kinukos nito. By saying that addicts are merely dictated by genetics and that they have no choice, there is no agency to begin with, there is nothing to defend from. Kita niyo yung bigger picture dyan na this is not I wish that it was accidental on the part of Prof. Mac or kulang lang talaga yung kaalaman niya sa basic understanding ng genetic predisposition. But if she wasn't, if this was deliberate on her part, then the bigger communications picture here is to allow itong untrammeled drug syndicates and it's very addicts are victims and they only need to be rehabilitated. It's a disease, it's a condition, ganyan. Instead of considering it as a crime. So merong, 'di ba may belief, merong parang social norm na ginagawa diyan sa Europe na okay na illegalize na lang lahat ng droga tapos rehabilitate na lang yung mga yung mga gumagamit. Mahal yun they are spending a lot on the 'di ba sabi nga nila 'di ba yun yung nila i-decriminalize. 'Di ba yun yung ng Liberal Party? Yung akbayan, si Shelo Magno kasi isakbayan. So pro decriminalization yan sila. Ngayon, ang problema kasi sinasabi nila sa Europe nga ganito, ganyan. Pero they don't see the cost. Okay, mag-decriminalize ka pero tataas mo ang budget for rehabilitation. The budget for rehabilitation in the Netherlands, which is only like 20 million people, would cost an entire budget of an entire government department for a year. Sa kanila pa lang yun, hindi naman ganun kadami ang jodikit sa Netherlands and mas madali namang i-cure sa kanila kasi cannabis lang yun. When you're talking about meth, I think everyone who has ever had a family member, relative, or kapitbahay who has been addicted to meth know how long it would take to rehabilitate a meth addict, especially someone who have been a meth addict for 15 years. That's big. I'm sorry, Father, but I don't believe that even Jesus cannot undo what you've done to yourself in that quickly. Correct. Well, so ayan. So it's not, kumbaga, there is the science, kumbaga, as a professor, she should have been more circumspect in the causality, kumbaga, of a genetic predisposition. So that's one. The other is, we should also be made aware that this kind of communications, I think she's merely echoing what has already been the comms strategy of the ano ba yan, akbayan. They want to downplay the attorney tricks. Sorry, attorney tricks. I think hindi ko rin kasi alam na they are doing it in defense of Father Flavi. So yeah, I think they are that is their narrative to downplay yung backlash kay Father Flavi na yun nga na-addict siya for 50. Kasi nga inamin niya yan inamin niya yan sa Quadcom 15 years siyang addict, at pari na siya, nagbimisa pa siya. Well, hindi niya sinabi that way, but if we're going to listen to what he said, yung age na naging pari siya at yung age na naging malinis siya sa droga, pari na siya, nagmimisa na siya, addict pa rin siya. So, they wanted to make their poster boy the anti war on drugs advocate nila to look pristine. Kaya wala kayo magaling kay Father Flavi, kaya lang naman nag-addict yan kasi yung genetic makeup niya. Meron siyang genes. So parang
Hello, unang-una, if ever it's true that there is a gene responsible for addiction, nagpa-genetic test na ba yan? Para masabi mo meron nga yan. Yeah, Anyway, correct. ang ano rin doon, parang there's something wrong. Nagpapari ka, jolly ka. Di ba, meron kanyang, malapit ka sa youth. So why would you let kasalanan ng simbahan niya, why would you let a jolly kid priest have any contact with young people? Correct. At saka ako sa totoo lang, nagwo-wonder ako kasi yung statement ni Father Flavie sa Quadcom entails na pari na siya, addict pa rin siya. Pagkatapos parang wala man lang action yung Catholic Church kay Father Flavie kasi that is a serious offense. I recall, no? Kasi 'di ba? Judictus Benedictus ka na pala nun pagkatapos nagmimisa ka. Parang something is really something is really off doon sa part na yon. And it is also very very disappointing na yung Catholic Church is wala man lang bang pagtapik sa kamay dyan kay Father Flavie, wala man bang Father Flavie, check nga natin kung addict ka pa hanggang ngayon kasi puta, addict ka pala nung time na ikaw ay naordinahan na eh. 'Di ba? Ang strict nung 'di ba? Ang lala ng programa ng Catholic ng Catholic Church para maordina ang isang pari. Ang lala ng diyan ang lala ng proseso nila pagkatapos hindi nakalusot sa inyo, ito addict pa, pinagmimisa nyo na. 'Di ba? You're not doing Tapos anything, hindi nyo ina-address. Paano ka magtitiwala sa Catholic Church niyan? Victim. Tapos, it makes it worse. On the part of law enforcers, pumapatay kayo ng victims. Diba? Victimized twice over. Yan ang narrative. My gosh. Ay, nako. And then, tama yan eh. Kasi si Father Flavie, as a man of the cloth, may automatic predisposition ang isang bansa na maraming Katoliko to be more sympathetic to member of the clergy. So, nakikita niyo yung communication strategy dyan. Member of the clergy. Victim. Diba? Can't help it. So, big bad law enforcers kayo. Kayo, gumawa kayo ng batas na nag-further victimize ng mga victims. O, ayan. Ayan na. Complete na yung kanilang, com strategy. Para they wanted to go back to the bad old days. Ngayon nakikita natin yung role ni PRD dyan is to present him as a universal symbol of what not to do in the case of the war on drugs. Hay nako, itong mga to, lumipas na po ang panahon ninyo and these things no longer work. Ay. Alam mo, feeling ko, tsuri ko lang naman to. Sige, game. Kasi sa barangay kasi namin. Kwentong barangay muna tayo. Kwentong barangay. Okay. Kasi sa Mexico, may mga talaga. Mexico. May mga may mga paring addict talaga. Hindi. Yeah. Yan ang pinaka-safest. Yan sa Mexico, yung pagpupunta ng simbahan, ang pinaka-safe way ng distribution. Yeah, oo. Doon Sa Mexico nagbebenta. yan Sa Mexico yan Sa Mexico. Malamang, kasi who would go? Who would think na Totoo. doon ang exchange gift on Christmas Day? Oo nga naman. Diba? Give love on Christmas Day, distribution. Diba? Tapos It's organized. tapos malapit ka sa mga bagets. So, dangerously Diba? so. Kasi nga hindi kasi complete. Yun talaga ang sa tsuri ko, no? Sa Mexico lang naman to. Sa Mexico lang naman to nangyayari. I don't think na nangyayari sa Pilipinas. Sa Mexico lang to. So, yan ang ko. Sabi ko talaga, alam mo, may duda ako dito kay hindi, bakit masyado kang ajit? Mas ajit ka pa sa CBCP leader. Good, nako. So, dali lang. Parang, bigla na lang siya sumulpot. O nga, parang kabuti. Di ba? Sino to? Kasi naiintindihan ko pa si Father Robert Reyes, talaga naman lahat ng presidente against yan, no? Tumatakbo na talaga yan. High school pa lang tayo. Trix, Joey, no? High school pa lang tayo. Nakagraduate mo pa lang ata, Trix. Aray! Hindi ba tagal na? Teka, 30 years.
Since, di ba, nasa EDSA yan, 1 and 2. Tumatakbo na siya. Kaya kilala mo, tapos sino to si father, bigla na lang sumulpot, tapos yung sinulputan pa niyang issue, war on drugs. True. Oo. Sus. So yan. So nakikita natin dito is, grabe, no, yung science miscommunication niya. Or we don't know if it was intentional or not, but it feeds into this very well-established victimhood narrative that her political cohorts are subscribed to. So it's yellow, it's pink, it's them, it's the Reds. All of them subscribe to this victimhood mentality so that they can, well, among others, diba, raise funds, and the other is to make anybody who tries to correct these behaviors, which have criminal repercussions. Pag you try to correct these behaviors, masama ka. Ikaw yung big bad wolf. Tapos all of these victims, even if these so-called victims commit crimes by themselves, ang lumalabas, law enforcement, and people who want order, and people who just want to fix this, to make a safe place for our kids to grow up with, sila yung masama. It's turning the value system upside down because victims sila.